Hindi pababa. Mga, ayan. Kasi kung napansin, index natin nung mga nakaraang linggo, nagpapagalaw ng PNDT tsaka Globe. Pero sa Lunes, dahil nandito si Ma'am Dave, gagalaw ang index natin at siya ang magpapagalaw ng Mega World. Ha? Magiging 2.2 ulit. Sana. Okay. Okay. Tama na yung joke tayo. Ito na. Yan. Okay. Una kong tanong. Who among you guys at basketball fan? No? Dahil pinakamalapit ka, pare. Yan. Tatanungin ka si Mang William. Basketball fan, diba? Paano mo matapit ko eh? Napanood mo yung Chicago kanina? Sino malaban na Chicago? Milwaukee? Hindi mo napanood? Pero yung konti ka lang sino talaga. Incidentally, kaya ako kasi naitanong ito, no? Kasi yung environment na ginagalawan ng stock exchange, na Philippine Stock Exchange, is similar to what we have sa basketball. Oo. Agree ka, pare? Agree? Yeah. Marami ka klaseng external at internal factors, no? Natitignan. Okay. So, next slide na ako. Yan. Punta tayo. Flashback. 1992. Nung kasalukuyang nagdo-doctorate si Mr. Ramir Libre. Yung ating mag-speaker mamaya sa deep pocket trading, no? Nung nagdo-doctorate si Mr. Ramir Libre, noong 1992, the United States came up with this ridiculous idea to come up with a super basketball team. Ayan. Bakit? Kasi nung nakaraang Olympics, bago yung 1992, tinalo sila eh. Di ba? Diba, sir? Yan. Sino naglaro nun? Sino yung mga player ng US nun? Ilang taon pa na siya. Okay. Basta matagal na panahon na yan. So, the idea was so grand, the idea was so big, that they even got this guy out of retirement. Magic Johnson. He retired in 1992 dahil may sakit siya eh. HIV positive siya. So, kahit gano'n siya kagaling, may sakit siya, nag-retire siya. Dahil gusto nila mag-champion sa Olympics, alis ka. Get out of retirement and play for us. So, ano nangyari? Well, the United States basketball team pretty much dominated that tournament. Winning by at least 50 points per game, no? Parang dinaanan lang. Parang ano lang yan eh. Ano nga bang stock ko? Parang Phoenix last week. No? Nag-post ako ng magsisell na ako. Sabi ko, sell na ako 23.6. Sabi ko, post ako sa broker namin. Dinaanan lang yung stock ko, nag-24.15 lang. Parang gano'n, ang USA team noon. Kaya lang, hindi makatotohanan ito eh. No? Kaya tayo nandito dahil para mag-usap tayo ng mga makatotohanan ng bagay. No? Bakit hindi makatotohanan yung USA team na yun? Because of these three reasons. Unang-una, kakampi mo si Jordan. Pangalawa, napakahina ng competition nun. Pangatlo, everybody else was rooting for their team, no? Lahat gusto manalo yung USA team. Yun yung gusto mangyari. This kind of environment doesn't exist sa Philippine Stock Exchange. No? Hindi guarantee na pag ikaw ay nag-ipon ng isang damukan ng blue chip stocks, sasagasaan na lang ang stock market. Kahit ilang sandilin pa ang ipunin mo, it doesn't mean that you will beat the market. Yan. Ito yung ginagawa ko maghapon. Ito na. So dahil gusto kong pag-usapan natin mga makatotohanan bagay, flash forward tayo, 2010, World Basketball Championship. Okay? Siguro medyo kapos sa budget ang USA team nun. So, ginawa nila, they gathered up-and-coming players. The term is up-and-coming. No? Hindi pa sila mga superstars, no? Sige, gawa kayo ng team, no? Gusto maglaro, eager. Okay? Yan, balancing team nila. Pero eventually din naman after that World Basketball Championship naging mga superstar din sila. Pero, yung mga panahon yun, wala pang star sa kanila. The result, nag-champion din sila. No? Nag-champion din sila. Ngayon, bakit ko binibigay yung example na pangalawa? Kasi, yung environment na ginalawa ng 2010 basketball team yan is similar to what we have sa stock exchange. Bakit? Because of these three reasons. No? Pakita ko muna yung team na yun.
Dun sa team na yun, walang special. The competition was really tough. Kasi naging global sport ng basketball eh. Di katulad ng mga panahon na nagdo-doctorate si Mr. Libre, no? Ba siya, no? Mr. Libre? Hindi. Tayo mag-set, o yasan ka. Ayan. And nobody was rooting for their team. Everybody wanted to beat that USU team, no? Hindi na sila yung ano eh. Hindi na sila yung well-loved team. Okay. So, Mr. Agawa, what the heck is your point? Yan. Ano nga ba yung point ko? Ayan, sabi ko kanina. The reality behind investing in the PSE is similar because of these three reasons. Pwede mong i-relate to dun sa 2010 basketball team. No? Bakit? O yan. Walang stock with siya. Everything is exposed to risk, no? No stock is just free. And dahil nga matindi competition sa stock exchange, everything is exposed to volatility, no? Kita mo naman yung nangyari nung ano, kailan ba to? September? Kailan ba na-downgrade ng Amerika? Ikaw kasi yung ano eh, tungo-tungo, kaya akala ko, nag-agree ka sa akin. Kailan na-downgrade ng Amerika? Anong buwan? September? September ba? Ano ba? Sir Libre. Kaya na-downgrade? Oh, yun. Basta last quarter. Okay. From AAA, naging AA na siya. Ano nangyari? Boom! Bagsak ang down. Sunod din ang world market. Siyempre, naapektuhan din yung Pilipinas, no? Dati, ang yabang-yabang na natin, eh. 4-5 na tayo. Sabi sa sola ni Pinoy, no? 4-5 na tayo. We're going to 5,000. Next thing you know, balik tayo sa 3.8, 3.7, no? Yan. Everything's exposed to volatility. And, yung pangatlo, sabi ko nga, do not expect that everyone will be cheering for you. Because, ito nga, no? Buyers would always want the stock price to go down, and sellers would always want the price to go up. Ayan ang reality sa pag-i-invest sa ating stock market. Kaya lang, huwag ka naman ma-dishearten, no? Kasi Aling Brenda, sabi niya, wala pa siyang investment sa wala pa siyang pinapasok na salapi, no? Next thing you know, baka pag pinasok niya yun, siya na yung magpataas ng value natin sa Lunes, no? Kaya bago tayo lumabas kanina, dadaanan mo na si Pang Dave, tsaka si Aling Brenda, makita niya yung papasok na ng pera sa Lunes. Huwag kayo ma-dishearten, ha? Because, unang-una, these realities can be managed. No? Kaya tayo nandito para alam natin saluhin yung mga ano ba yung volatility na yan, ano ba yung risk na yan, di ba? Di ba? Wala akong cancer. Para ito yung susunod. Si John. John, mamaya may tatanay na ako sa'yo, John. Yan. Alright. And, bukod sa these realities can be managed, kahit ano pang sabihin nila, there are walang financial instrument that can max out at least the chances of your money getting higher. No? Actually, meron. Kasi, I think that was last Thursday or the Thursday last week. Nung nag-attend kami nung economic briefing ng FMIC, no? Incidentally, kung iniwan mo pala yung money mo sa government bonds last year, you could have earned like what? 18, 19, 20%. Iniwan mo siya for 1 year. Pero kung iniwan mo siya sa stock exchange, you just do like 4%. No? Pero, kahit na 4% lang ang mangyayari ng stock exchange, alam niyo ba na sa buong mundo, pangalawa ang PSE sa pinakamagaling na performing na stock exchange. Just second to Dow Jones. And in Asia, I think we're number 1. No? Pero kami rin yung mga financial rules natin na saan nila yung risk. No? Ayan, okay. Kaso, ang pinag-uusapan naman natin sa buong taon eh. Hindi ka naman pumasok sa stock exchange for that. Diba? Kung gusto mo long term, sige. Lagay mo na lang sa bonds. Diba? Ito, gusto mo, yung tipong ano eh. Yung tipong, diba, dati, lipato yung 4 days, palagi sumisipa.
Gusto mo, in 4 days, gusto mo, 20%. Ayan. Ayan. So, ano ngayon? Kaya, what now? No? Ayan. Gagawa din tayo ng ating dream team. Ayan. Okay, ha? Siyempre, hindi naman yun yung mga stocks na bibilin nyo. Kaya, yun lang yung nakita ko sa Google na pwede kong i-paste sa PowerPoint. Pero pwede nyo yung bilhin. Ano ba ito? O, sige. Pwede Jollibee. Wala, ano ka lang, medyo bearish tayo ng konti. Ayan. Sabi ko, it's not just about picking the most high stocks around, but it's about choosing which stocks will with the others. Just like yung basketball team 2010. Walang superstar, pero they still got the gold. Yan. So, ang dami mo nang sinabi. Ano ba yung right mix? No? Yan. Kasi yun yung yun yung trabaho ko sa opisina eh. Alamin kung ano ba dapat na pasokan namin na stock. Kaya, okay. Bago mo malaman ang right mix, dapat meron kang tamang mindset. No? Mr. John, ganyan ba ang mindset mo? Pero optimistic ka. Always? Anong hawak mo yung stock? Marami? Give one. May mega word ka ba? Natitensa ko masyado sa mega word eh. Piles? Yan tayo. 28? Lunes? 28 pesos? 33? Sino yung grower mo? Parang hindi ko narinig yung 33. 25 lang, masaya na ako dun eh. 33, sige, sige. May mega words ka ba? Meron pang may mega words sa inyo? Wala? Wala? Hindi yata talaga binibili na wala yata ko. Dalawa tayo. Meron pa rin nun? So malungkot ka rin. Hindi, okay. Dapat optimistic. Pero hindi ganyan. Isipin mo naman. Teka ha? Isipin mo naman si ano. Eto. Parang ha? Tina? Oh, Tina. Isipin mo na lang. Magpapasalayo si Arvin, ganyan. Ikaw sasalayo. Sasabihin mo? Hindi? Okay. Mabuti na lang kayo para nalaman na natin. Hindi ko intensyon na magtatalo kayo mamaya. Pero hindi ko na ulitin yung ginawa ko. Ayan, dapat mo ganyan. Dapat cautiously optimistic ka lang. No? Huwag kang daydreamer. No, isipin mo naman, pare. Yung unggoy, yung papasal. Sige, explain mo yung drawing na yun, diba? Be cautiously optimistic. Step 1. Cautiously optimistic. Okay?